Umani ng reaksyon mula sa mga magsasaka at retailer ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas mula sa iba't ibang rehiyon. Ang detalye sa live report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Chris, sa pagsisimula nga ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas ay may ilang tindahan na sumusunod dito. Samantala kasabay niyan ay yung sentimiento naman ng ilang magsasaka na dapat pa raw mapababa yung presyo ng pataba. Sa Abra, hindi raw nagbebenta ang ilang rice retailers ng regular milled rice na mabibili ng 41 pesos at well-milled rice na mabibili ng 45 pesos dahil wala pa silang mapagkuhanan ng supply sa mga nasabing klase ng bigas. Nananatiling mga premium grade rice ang kanilang paninda na ang presyo ay 52 pesos hanggang 56 pesos ang kada kilo. Doble dagok naman daw sa mga magsasaka sa Ilocos Norte ang price ceiling dahil hindi pa rin daw nila nababawi ang kanilang gasto sa mga nasirang palay bunsod ng nagdaang bagyo. Mahigpit ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng Gapan City sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Katuwang ng LGU ang DTI at DA sa monitoring. Sumunod naman ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Sa Pampanga, hirap din ang sitwasyon ng mga magsasaka. 2 linggo na raw silang hindi nagtanim dahil sa baha na dulot ng walang tigil na ulan at wala na rin daw kita. Apektado sila sa price ceiling ng bigas na iniutos ng pamahalaan. Inaasahan na raw ng mga magsasaka sa Pangasinan ang pagkalugi dahil sa pagpapatupad ng price ceiling. Nananatili kasing mataas ang presyo ng pataba. Papabor lamang daw sa kanila ang price ceiling kung bababa ang presyo ng pataba. Sa Isabela, nangangamba ang mga magsasaka na bagsak presyo ang bili ng mga traders sa palay dahil sa price ceiling. Nasa 16 pesos hanggang 23 pesos daw kada kilo ang bili ng mga traders sa kanilang palay na posibleng bababa pa dahil sa price cap. Ang ilang rice retailers sa Batangas, pikit mata na lang daw na ibinagsak sa 45 at 41 pesos ang well-milled at regular milled rice. Ikinabigla rin ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, ang EO number 39. Para sa grupo, tila hindi nabigyang konsiderasyon at boses ang mga nagtitinda ng bigas. Sad-sad sa pagkalugi raw ang aabuti nila. Mahal ang kanilang puunan, 50. Pilit natin magbenta ng 45, yan ay batas. Itukulong ba natin yan o paano? Di ba? Kawawa naman. Pwede naman tayo mag-usap ng mas mahinahon. Ayon naman sa mga magsasaka sa Camarines Sur, hindi ang price ceiling ang solusyon sa problema ng pagtaas ng presyo ng bigas. Problema kasi nila ang mataas na presyo ng pataba at agricultural services. Hiling nila ngayon na mabigyan sila ng ayuda ng gobyerno para mas lumago ang produksyon ng bigas. Sa Kalinan Public Market sa Davao City, may iilang tindahan na nagpatupad ng price cap sa regular at well-milled rice, ngunit mas mababa umano ang kalidad ng bigas kung ikukumpara sa mamahaling klase. Chris, sinabi naman sa atin ng DA Calabarzon Region na may grupo o team sila na umiikot sa iba't ibang pamilihan para nga ma-monitor kung nasusunod nga yung price ceiling sa bigas. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.